Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ay talagang pinagpala dahil malaya po tayong makapagbulay-bulay sa kanyang mga salita. Malaya po tayong mag-search ng mga katotohanan ng kanyang mga salita at ma-enjoy natin ang mga promises na nakasulat sa kanya pong mga salita. Ang atin pong theme for the year 2025 is, pwede po ba nating basahin lahat? Pwede po bang lakasan? Amen. An encounter with the living God. Alam ko po na ang temang ito ay binigay sa atin pong mahal na pastor at sa atin pong mga council, not just for us to know and to recite and to read that, but to really experience personally the living God, the presence of the living God in our lives. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Nais nyo rin po bang maranasan ang presensya ng ating buhay na Diyos? Amen. For almost 10 Sundays, no? Simula po ng first Sunday ng January hanggang ngayon, ang atin pong topic ay nakasentro po sa encounter with the living God. So alam ko po na tayo ay busog na sa mga mensaheng ito, pero alam niyo po ba, habang tumatagal, mas lalo pang gustong mag-reveal ng Panginoon ng kanya pong sarili sa iyo at sa akin. Even in the Old Testament times and the New Testament times, God is taking the initiative to encounter His people through personal appearances, through the indwelling of the Holy Spirit. Because God is always calling us into deeper fellowship with Him. Do you believe that? Amen. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong presensya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin ang banal na Espiritu ay nandito sa aming kalagitnaan. Kasama ka po namin at ang inyong pong mga salita ay makapangyarihan. Ito po ay ihahayag sa inyong mga anak upang patuloy po mag-reveal ka sa aming kalagitnaan at magkaroon po kami at ma-enjoy po namin ang personal encounter namin sa inyo, O Diyos, na ito ang magdadala ng transformation sa amin pong buhay. Panginoon, hinahayaan po namin ikaw, take your place, Holy Spirit, take full control. Hindi ka po namin ilalagay sa box. We give you freedom to move in our midst. At amin pong dalangin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, ay nakasentro sa inyo, Panginoon, at anumang balak ng kaaway na si Satanas, na sirain ito, i-distract kami, we come against him by the power of the blood of Jesus and in the mighty name of Jesus, and we just allow the Holy Spirit to take full control and that you may be exalted, O God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, alam po ba natin na ang pagkakaroon ng karanasan na ma-encounter natin ang buhay na Diyos ay isa pong opportunity upang atin pong maranasan ang supernatural. We are in this world. We are living in the natural world. But as children of God, He wants us to experience the supernatural. Dito po sa binasa, sa text, no, sa Genesis chapter 18, verses 1 to 15, ay makikita po natin dito na si Abraham ay sinadya ng ating Panginoon. Habang si Abraham po ay nagpapahinga sa pintuan ng kanyang tolda, ay nagpakita ang Panginoon sa kanya sa malalaking puno ni Mamre.
mainit ang araw noon. Pag sa English po, ang ginamit na version doon ay, it was the hottest time of the day. So, ibig pong sabihin, kasagsagan ng init, so maari tanghali po ito. Ano po ba ang ginagawa natin pag tanghali? Tayo mga Filipino, ano pong ating kultura pag tanghali? Siesta time, di ba? Nagpapahinga mula sa trabaho dahil masyadong mainit ang araw. So ganito po ang nangyari habang si Abraham po ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. At dahil po ay tirik na tirik ang araw noon, siya ay nandoon lamang. Maaring meron siyang iniisip doon sa pintuan ng kanyang tolda, at pag-angat po niya ng kanyang ulo, nakita po niya ang tatlong mga lalaki. No? Sabi po dito, habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang at sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. So, ang Diyos po ay nag-take ng initiative upang magkaroon tayo ng personal na encounter or personal nating maranasan ang kapangyarihan ng buhay na Diyos. Marami po sa mga Bible characters na na-discuss na po sa atin for the past 10 Sundays. No? Nabanggit po si Moses. He had an encounter with God through the burning bush. Si Daniel, he had an encounter with the living God doon sa lion's den. Yung woman with an issue of the blood, he had an encounter with God. At nung natouch po niya yung hem ng kasuotan ng Panginoon, siya po ay gumaling. At marami pa pong iba, even the Samaritan woman, doon sa balon, di ba? Nandoon po na-encounter din niya ang Panginoong Jesus at nagkaroon po ng pagbabago, ng transformation sa kanya pong buhay. Encountering the living God is an opportunity for us to experience the supernatural, opportunity for us to experience the power of the living God that brings transformation in my life, in your life. So, dito po sa atin pong binasa ay mapapansin po natin na simple lang ang sitwasyon, no? Wala ditong sakit si Abraham, wala siya ditong, kumbaga ay wala siya sa simbahan, hindi po siya gumagawa ng ritual, ng pagsamba, siya ay nagpapahinga. No? Nagpapahinga ang sabi po doon. So makikita po natin na kahit anong sitwasyon o kahit saan ka, sa tahanan ka man, sa simbahan ka man, naglilingkod ka man sa altar, o ano pa man ang ginagawa mo, pwede kang katagpuin ng ating Panginoon. So anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating kinaroroonan, saan man tayo, pwede kang katagpuin ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, nais kang katagpuin ng ating Panginoon. So God reveals Himself in different scenarios, different situations. Sometimes, He allows us to experience difficult situations wherein we are out of control so that we do not rely on our own strength and knowledge, wherein we have nothing and no one to run but God alone. So, alam niyo po ba, isa pong nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, yung araw-araw o bawat linggo kang pumupunta sa simbahan, pero hindi mo man lang naranasan na ma-encounter ang Panginoon. Meron po ba dito sa atin? I hope wala po, no?
habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, linggo-linggo pumupunta sa simbahan, ang akin pong desire ay magkaroon po tayo ng palagiang encounter with the living God. Huwag po nating hayaan na parang nagiging routine na lang ang pagpunta sa simbahan. No? Makita tayo sa simbahan, parang nagpa-check ng attendance, makita ang ating mga kapatiran, maganda po iyon, pero more than that, desire to encounter the living God. Amen? Desire to encounter the living God. So, titingnan po natin dito, itong naging encounter. Una po ni Abraham. No? Si Abraham, siya po ang unang nakakita dito po sa tatlong lalaki. Ang sabi po doon sa mga verses na sumusunod, ang isa ay si Yahweh. Sa sa chapter 19, kung makikita po natin, kung susundan po natin yung pagbabasa, nabanggit doon na yung dalawang lalaki ay mga anghel. Ito yung pumunta sa Gomora, sa Sodom at Gomora, para sunugin, no? Para kumbaga ay magkaroon ng judgment sa kanilang mga kasalanan. So after nitong scene na ito, ay mapapansin po natin na si Abraham ay talagang naglingkod po sa Panginoon. So ang encounter with the living God, God appears in an unexpected way. Kanina po yung nabanggit ko, nandoon lang sa pintuan ng tolda si Abraham at nag-appear sa kanya ang Panginoon. Nag-reveal ng sarili niya ang Panginoon. So, in most unexpected ways, God wants to reveal Himself to you and to me. So, ano po ba naging response dito ni Abraham? Makikita po natin sa verses 2 to 8 kung ano po yung mga response ni Abraham. Paano po ba niya sinalubong yung tatlong lalaki? No? Ang sabi po dito, when Abraham saw the three visitors, he ran to meet them and bowed low as a sign of respect. He ran to meet them. So, makikita mo yung kanyang desire to entertain, to welcome the visitors. Minsan, kapag tayo ay may unexpected visitors, sinuray kinaong naabot? Payara ako king aasahan nak maabot nak bisita ngasing. Di ba, pag naglalakad tayo ay hindi mabilis ang ating paglakad kasi hindi nga natin ini-expect at hindi po natin maaring kilala yung tao. Pero dito po si Abraham, makikita natin, sabi po dito, he ran to meet them and bowed low as a sign of respect. Then, he offered them rest. Ang sabi po dito, pinakiusapan pa niya yung mga bisita. Pwede po bang tumigil muna kayo sa amin? Magstay po muna kayo dito sa amin. At ipagluluto po namin kayo. At bibigyan kayo ng makakain para magkaroon kayo ng lakas sa susunod pa po ninyong mga lakad. Yun ang sabi ni Abraham doon sa tatlong mga lalaking bisita niya. Napaka-hospitable po ni Abraham. No? At sabi pa po niya, hayaan niyo pong ipaghanda ko kayo ng tubig para mahugasan po ang inyong mga paa at kayo ay makapagpahinga. So ang napansin ko po dito, si Abraham ay merong puso na maglingkod sa mga bisita. At alam po natin na kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay may kaakibat pong pagpapala. No? May sumusunod na pagpapala. Ito po
ay hindi lamang material blessings, hindi lamang po financial blessings, most of all, spiritual blessings. At sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, if we serve God with all our heart, and if we serve God with all our heart, with our minds, with our strength, at we give Him our best, alam ko po na ang pagpapala at ang presensya ng Panginoon ay palagi pong sumasama sa atin. Kaya nga po, makikita natin dito that Abraham has a servant's heart and he was eager to bless others. No? He was eager to bless others. He wanted to serve his visitors. At hindi lamang po yan. Pumasok po siya, nung pumayag po yung mga bisita na, sige, gawin mo kung ano yung sinabi mo. Sabi po niya sa kanyang asawa, si Sarah, Sarah, bilis. Sabi niya kay Sarah, bilisan mo, Sarah. Kumuha ka ng kalahating sako ng pinakamagandang arena at lutuin mo, gawin mong tinapay at ipakain sa ating mga bisita. Bilisan mo ang pagluluto. So nakikita po natin dito yung urgency. Una, sa pagsalubong niya, he ran to meet his visitors. Then, nung inutusan po niya, ni-request po niya si Sarah, bilisan mo, Sarah, ang pagluluto. Ibig sabihin, ayaw po niyang pag-antayin ang Diyos. No? At dito po, makikita din po natin yung generosity ni Abraham. He prepared the best of what he had. Sabi po dyan, fine flour, a tender calf, curds, and milk. So he went above and beyond to serve his guests, showing sacrificial generosity. Tayo po ba pag may mga bisita? Alam ko ang mga Filipino ay very hospitable, no? Minsan nga pag hindi tayo luluto ng masasarap na ulam, pero pag may bisita tayo, 'di ba? Masasarap na ulam inahain natin. Kaya minsan yung mga bata nagsasabi mabuti pa ang mga bisita. Masarap yung kanilang kinakain, kami hindi. Pero hindi po dapat ganon, 'di ba? We should give our best to our family and best as well to our visitors. Yan po ang isa pong characteristic dapat ng isang host na Kristiyano. And most of all, if we give to God, we must give our best. No? Not leftovers. Hindi po yung tira-tira na lamang. Tira-tirang oras, tira-tirang barya na lamang, ano pa? Tira-tirang paglilingkod sa Panginoon. Ayaw po yun ng Panginoon. We must give our best to the Lord. Kaya nga po, makita po natin dito ang buhay ni Abraham bilang isang halimbawa na kapag tayo ay dumalo o kapag tayo ay binisita ng presensya ng Panginoon, we must be willing to give our best. No? Give our best time. Give our minds, our hearts to God. At sabi po niya, wag po muna kayong umalis. Dahil dumaan na lamang kayo, magstay kayo dito sa akin. Ako ang bahala sa inyo habang nandito kayo. Aalagaan ko kayo. Yun po ang sabi ni Abraham. Tayo minsan namimiss po natin ang presensya ng Panginoon. Bakit? Nagmamadali po tayo palagi. Hindi po ba? Maghaba lang ang sermon ni pastor ay nagmumuyatay sa orasan. Di ba? Kumakalam na ang sikmura, bang haba ra kag sermon ni pastor ay ako kapamahaw. Di ba? So we must give our best to the Lord. Lalo tigit pag Sunday, alam po natin na dumadalo tayo sa worship. Huwag po nating hayaan na may mga bagay na makapag-distract po sa atin sa focus at sa presensya ng Panginoon.
Kung ikaw ay madaling magutom at madaling madistract ka ng pagtunog ng iyong tiyan, kumain ka muna bago pumunta sa church. Or uminom ng maligamgam na tubig. No? Merong mga practical ways para maiwasan po natin na madistract tayo. Alam niyo po ba, ang ating kaaway na si Satanas is very subtle. Pinong-pino ang kanyang pagkilos. Minsan, parang napakaliit lang na bagay. Minsan, kwentuhan dyan sa likod, kunting ingay, nadidistract ka na. No? Nadidistract na sa focus, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, nadidistract na sa pag-worship. So, very subtle po ang ating kaaway. And minsan, ginagamit din ng kaaway ang atin pong tiyan na nagugutom na at ang ating pagka-focus sa oras. Sa ibang bansa, alam ko po ito, na kapag lumampas ka sa time frame nila, kahit mahaba pa yung iyong sasabihin habang nagsisermon, unti-unti nawawala na yung mga tao. Bakit? Dahil meron po silang mga appointment sa mga oras na iyon. Sa atin po, meron tayong 7:30 to 9:30. No? First service. O nag-extend 9:45 or 10. So pag maghaba-haba doon, ay unti-unti nang nawawala. Ganun po ba? Or hindi rin po tayo pwedeng magpakahaba kasi meron po tayong second service. So, we are in the presence of God. No? Every Sunday, let's put it in our mind that we are in the presence of God dito sa church. Let us not make it as a casual duty or responsibility to go to church. It is a special day, a special time where the Lord wants to meet you, where the Lord wants to meet me. So let's make it an appointment na yung time na yon ay para po talaga sa atin pong Panginoon. Let's be hospitable, humble, and generous in giving our time to the Lord. We must be eager to serve God, no? Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay mga ways na mas lalo po nating ma-enjoy at maranasan ang presensya ng ating buhay na Diyos. So sa verses 9 to 12 po, makikita po natin dito yung pangako kay Abraham. Sa Genesis chapter 12, kung atin pong babasahin doon, ito po yung diniklara ng Panginoon, yung covenant niya kay Abraham. Dati po, ang pangalan ni Abraham ay Abram. Pero pinalitan po ito ng Abraham dahil sabi ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ko at ikaw ay magiging ama ng buong nasyon. So ibig sabihin, darami ang iyong lahi, magkakaanak ka. He was 75 years old, si Abraham, nung pinangakuan siya ng ganon. At dahil 10 years ang gap nila ni Sarah, si Sarah noon ay 65 years old. So, ang deklarasyon po ng Panginoon ay sa susunod na taon, doon sa chapter 18, sa susunod na taon, ganito ding panahon, babalik ako, and by that time, may anak na si Sarah. Narinig pala ni Sarah yon. Si Sarah pala, meron pala silang kultura na kapag merong Jewish culture po, na kapag merong mga bisitang lalaki, ang asawang babae ay hindi po pwedeng humarap doon sa mga bisitang lalaki. So si Sarah ay nandun lamang po sa tolda. So habang sinasabi po sa kanya ng Panginoon ito, next year, ako ay babalik at meron ng anak, si Sarah. Narinig niya at ang naging response po ni Sarah ay natawa siya. Pero bago po yan, doon po sa Genesis chapter 17, verse 17,
sinabihan din si Abraham ng Panginoon, ikaw ay magkakaanak at ang iyong lahi ay magiging marami, countless as stars, countless as suns. Hindi kayang bilangin. So sabi ni Abraham, 75 years old na ako. Kung bata-bata pa siguro, si Sarah nga, 65 years old. Sabi doon sa Genesis 18, hindi na dinadatnan ng buwanang dalaw si Sarah. So menopause na siya. Naturally speaking, wala na siyang kakayahang manganak. Hindi po ba? Sino po dito sa inyo ang 65 years old? Wala. Si Abraham that time ay 75 years old. Sino po dito ang 75 years old? Or more than. No? Kaya sabi po, natawa din po si Abraham. Sabi ni Abraham, siya po ay yumukod, itinago yung kanyang mukha, at tumawa siya. Sa isip po niya, kaya pa bang manganak ng isang 90 years old o 100 years old na kagaya ko? Ay, ang aking asawa nga nung 65 years old, hindi siya nakakapanganak. How much more ngayon na mas lalo pa siyang tumanda? And sa mga darating pang taon, napaka-imposible. So, hindi lamang po si Sarah ang tumawa. Hindi sila tumawa sa kagalakan, sila po ay tumawa dahil hindi sila naniniwala. Di ba minsan pag sinasabihan tayo ng mga bagay na parang mahirap paniwalaan, natatawa tayo, suay ra. Pay buko ra ka papati. Di ba? So ganun po ang nangyari kay Sarah, kay Abraham. Pareho po silang tumawa. At sila po ay nagpakita ng hindi nila pagtitiwala sa Panginoon. Hindi sila makapaniwala na kaya ng Diyos na pwede silang bigyan ng anak. So, nung dito po sa chapter 18, habang tumatawa po si Sarah, kasi narinig niya yung sabi ng Diyos for the third time na sinabi niya, and God's declaration was very bold kasi sinabi niya, by this time next year, babalik ako dito, makikipagkita uli ako sa iyo, at may anak na si Sarah. So very impossible. Kaya, sabi ng Diyos, bakit tumatawa si Sarah? Sabi ni Sarah, natakot siya. Ba't nalaman ng Diyos na tumatawa siya? Nasa loob siya ng tolda. Ang Panginoon ay nasa labas, doon sa ilalim ng puno ni Mamre. Sabi ni Sarah, hindi po ako tumawa. So nag-deny siya. Pero kahit sabihin po niya na hindi siya tumawa, alam ng Panginoon. So tumawa ka ng malakas, o ngumiti ka man lang, ng tahimik, kita ng Panginoon, walang nalilihim sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos kay Sarah, tumawa ka talaga, huwag ka mo nang ipagkait, aminin mo na, tumawa ka. Di ba tumawa ka? Hindi po ito yung ibig sabihin ay ipahiya si Sarah. Hindi po ibig sabihin na kinondina ng Diyos si Sarah, kundi ito po ay isang aksyon ng Panginoon upang ipaalala sa Kanya na magtiwala siya sa Diyos. Na kung ano yung Kanyang ipinangako, He will bring it to pass no matter what the situation is. O kahit ano pa mang barriers dyan o hindrance. Naturally, no? Kung titingnan po natin, nandun yung fact. It is true. It is a fact that Sarah was already in her menopausal stage. Di ba natawa nga siya? Sabi niya, magkakaroon pa ba ng gana ang asawa ko? O magkakaroon pa ba ako ng gana na makipagsiping sa aking asawa at kami ay magkakaroon ng anak sa edad naming ito? So nandun talaga yung unbelief. No? Pero, ang sabi ng Diyos,
by this time next year, I will be back at meron ka ng anak. So God's declaration was very firm, was very bold. At bagamat ganoon ang reaksyon ni Sarah, ang napakaganda po ay ang biyaya ng Panginoon. Bagamat nag-doubt si Sarah at si Abraham, hindi po napako ang pangako sa kanila ng Panginoon. God works in supernatural ways. Amen? Amen. Hindi nakabox yung pangako ng Panginoon doon sa fact, sa katotohanan. Totoo, matanda na si Abraham, matanda na si Sarah, wala na silang kakayahang manganak. Naturally. Pero ang katotohanan po, God's power is greater than the facts. Di po ba? Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit, o ang pangako ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa kung ano pamang natural na katotohanan na atin pong napagdadaanan o atin pong kinalalagyang sitwasyon. So when God has implanted a promise in your heart, kahit sa tingin po natin ay napaka-imposibleng mangyari, kahit sa tingin po natin ay walang kakayahang mangyari ito, panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano ngayon ang nasa puso mo. Hindi ko po alam kung ano ngayon ang nararamdaman mo. But I believe that God is telling you something today in your heart, and He is instilling the truth in your heart and His promise that it will come to pass. Because He who promised is faithful. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, He who promised is faithful. Amen. Ang Diyos na nangako sa iyo at sa akin ay tapat. So, ang nais ng Diyos ay maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Ang nais ng Diyos ay maranasan mo ang kanyang presensya. Huwag kang tumingin sa mga nangyayari sa palibot. Huwag kang tumingin. O, maaring sabihin natin, maging practical naman tayo. Di ba? Yan ang ating kasagutan minsan. Maging practical tayo. Pero, when we are in the spiritual realm and we are walking with the Holy Spirit, yung practicalidad ay nawawala because God is working supernaturally. Supernaturally. And He wants us to experience that supernatural power. When can we experience that? If we have that personal encounter with the living God. It is my prayer, and I believe the prayer of our dear pastors and the council na itong theme, an encounter with the living God. Bago po matapos ang taong ito, huwag nga sanang dumating tayo sa kalagitnaan ng buwan na hindi natin ito na-enjoy, yung encounter with the living God. Let us desire. Let us desire. Alam niyo po ba, ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. If we have that hunger, sabi nung awit po natin kanina, kinauuhawan kita, Panginoon. At ang sabi po ng kanyang mga salita, mapalad yung mga nauuhaw dahil kanyang ikikwench yung thirst. Palad yung mga nagugutom dahil kanyang bubusugin. So kung tayo ay nagugutom at nauuhaw sa presensya ng Panginoon at tama yung ating relasyon sa harapan niya, tayo po ay makakaranas ng personal encounter with the living God. Alam niyo po, hindi maiwasan. It is very natural for all of us na tayo po ay mag-doubt. Tao tayo eh. Minsan, di ba ang ating tao lang ako eh. Tao tayo, yes. Tao tayo. At naiintindihan at nauunawaan tayo ng Panginoon gaya ng pag-unawa niya kay Sarah.
Pero as the years go by, 65 years old si Sarah nung ipinangako ng Panginoon na siya ay magkakaanak. Nangyari, siya ay 90 years old. Si Abraham naman ay 100 years old. Matagal. Matagal na proseso. Di ba? Matagal ang paghihintay. Minsan, natatagalan dahil sa ating unbelief. No? Di ba? Ang Israelites, sa halip na ilang days lang yung kanilang paglalakad patungo sa Promised Land, it took 40 years dahil sa unbelief nila sa Panginoon. Merong mga pangako sa atin ang Diyos. And He has the perfect timing kung kailan niya yan ipaparanas sa atin. Habang lumalago tayo sa Panginoon, let us, kumbaga, labanan natin yung unbelief. Let us try very hard to be victors over unbelief and doubt. How? By reading God's Word, by communicating to the Lord through prayer. So, it is God's favor for you and me. Pabor ng Panginoon sa atin and a privilege for us na ma-experience natin, maranasan natin, ma-encounter natin personally ang kapangyarihan ng buhay na Diyos. So, sa umaga pong ito, let us be reaffirmed by the promise of God. Kahit na po tayo ay nagda-doubt, God loves us. And He is very patient with us na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Lumago sa atin pong relasyon sa Kanya. Because the more na lumalago tayo sa relasyon sa ating Panginoon, the more na naging intimate tayo sa Kanya, the more na nagiging malapit tayo sa Kanya, the more nagre-reveal siya ng Kanyang sarili sa atin, and the more na meron po tayong opportunity to encounter and experience the living God. He has given us that opportunity to live in the supernatural. So, God's response, God confronts Sarah's doubt. No? Pinaalalahanan niya si Sarah. Hindi niya sinabi kay Sarah, sige, hindi na mangyayari sa iyo ang pangako ko kasi pinagtawanan mo ako. Hindi po ganon ang reaksyon ng Panginoon. God understands us. In times na tayo ay nagda-doubt, nagdadalawang isip o minsan di naniniwala sa Kanya, God understands us. But He desires for us to overcome that spirit of doubt. So, ang sabi po ng Panginoon, ang Kanya pong naging tugon, bakit tumatawa si Sarah? Hindi ba siya naniniwala? Sabi po diyan ng Panginoon, is there anything too hard for the Lord? Yun ang tanong po niya. Meron bang mahirap na bagay para sa Panginoon? Tanungin mo nga ang iyong katabi. Meron bang mahirap para sa Panginoon? Kung kayo po ang tatanungin, is there anything too hard for the Lord? Wala. So, sabi po sa Jeremiah, chapter 32, verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? At sabi po sa Luke, chapter 1, verse 37, for nothing will be impossible with God. So ito po ang ating panghawakan. Ito po ang ating yakapin at ideklara sa ating buhay. God has planted something in your heart. I believe that. At kung sa paningin natin, ang tagal dumating, ang tagal mangyari ng pangako ng Panginoon. Remember, we have to trust God in His timing. Sabi po sa Isaiah chapter 60, verse 22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Amen? I, the Lord, will make it happen at the right time. So, ang Diyos po ay kumikilos hindi sa ating orasan,
Hindi po sa ating timetable. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. God has His own timetable, and when the time is right, He will make it happen for you and for me. So we have to overcome doubt with faith. Sabi po, sa Mark 9:23 to 24, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. So ang susi po ay pananampalataya sa ating Diyos. No? 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. Hindi po natin mapiplease ang Panginoon, sabi po sa Hebrews 11, if we do not have faith. So we must live by faith and not by sight. James 1:6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So kung tayo po ay may hinihingi sa Panginoon at atin pong isinasubmit sa Kanya pong kalooban, we must believe that in His own right time, He will give it to us. He will make it happen. Praise God. Even sa trabaho, even sa business, even sa pag-aaral, o sa pang-araw-araw nating buhay. Kagaya nitong si Abraham na nagpapahinga lang isang tanghali sa kanyang tolda. He had an encounter with the Lord. So sa atin, nais ng Diyos maghayag ng kanyang kapangyarihan at ng kanya pong sarili sa bawat isa sa atin. We have to recognize God's presence in everyday life. We have to acknowledge that apart from Him, we are nothing. Sa bawat umaga po ba, sa bawat araw po ba, sa pagising natin, dinideklara natin na samahan tayo ng Diyos dahil apart from Him, wala po tayong magagawa. We have to recognize God's presence in our everyday life. And of course, believe that nothing is impossible with God. No matter how hopeless your situation seems, God is faithful. He who promised is faithful. And He is working behind the scene. Diba? Sabi doon sa awit, He is miracle maker, way maker, no? He is a miracle working God. Because even though we may not see Him working, but He is working behind the scene on our behalf, for us. So sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Yung ating mga hinihingi sa Panginoon, mas higit ang Kanyang ibibigay. Yung ating inaasahan sa Panginoon, He has something greater for you and for me. Sabi nga po, sa isang verse sa Bible, greater things are yet to come. No? Do you believe that? Do you claim that for yourself? Greater things are yet to come for you and for me. Especially if we have that personal encounter with the living God. Ang Diyos na nangako ay hindi po maramot, na kapag nagkakamali tayo ay i-withhold niya at hindi niya papangyarihin ang kanyang pangako. Dito po sa Genesis chapter 21, makikita po natin, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Nung siya ay bumalik, talaga nga pong, nung bumalik siya uli doon sa lugar ni Abraham, meron na pong anak, si Sarah. 90 years old si Sarah, 100 years old si Abraham. Napaka-imposibleng mangyayari in our natural mind. But in God's supernatural power, nothing is impossible. Amen? Amen. So,
Ano po ang nasa puso mo ngayon? Ano ang inilagay ng Diyos ngayong umaga sa iyong isipan, sa iyong puso? Alam ko po, may pangako kayong pinapanghawakan. May salita kayo ng Diyos. Ang nais po ng Panginoon, He wants to reveal Himself. He wants for us to have an encounter with Him. Na hindi lang po tayo makukontento sa mga kwento na ating naririnig sa Bible. Na-encounter ni Abraham ang Diyos. Na-encounter ni Job ang Diyos. Na-encounter ni Sarah ang Diyos. Na-encounter ni Daniel ang Panginoon. Nais ng Diyos na ikaw mismo ay ma-encounter mo siya. Nais ng Diyos na ikaw mismo ay mag-enjoy sa Kanyang presensya, ma-encounter mo ang Kanyang kapangyarihan. Meron po bang humahadlang para ma-encounter natin ang presensya at ang kapangyarihan ng Panginoon? Kung meron man po, tayo po ang nakakaalam. Let us surrender that to God. Ang tanging alam ko po, God wants to reveal Himself. God takes the initiative to reveal Himself and have an encounter with us. It is for us. It is a responsibility. We have the responsibility, no, to take the action and receive that encounter that God wants for us. So pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umaga.